Grabe! Ang angas pala na itong makakalaban ni Casimero. Ito yung Pinoy na pinatiklop niya. Tamo. Baang! Uy, kawawa, Brad. Diba? Ang angas no? Na may halong kahambugan. Ultimo si Casimero ay inangasan niya harap-harapan sa Japan. Kaya nga determinado si Cuadro Alas na patulugin tong hambog na to sa early rounds pa lang. Oy, 1ラウンドが打ち合われじゃあ。Ako mo knock-out nimo. おい、1ラウンドから。 Yeah, first round, you are no first round, only 30 seconds, finish. Eto na ang inaantabayanan ng buong Philippine boxing community, ang pagbabalik ng nag-iisang Cuadro Alas, Janriel Casimero. Nakilala dahil sa bentahe niyang maangas, kaya tinawag rin na angas ng Pinas. Kasi mga kababayan, inaangasan ang kalaban sa pagbibigay ng mga prediksyon tulad ng first round knockout, papagulungin daw ang ulo, at ang pinakasikat na trash talk nito ay yung kay Naoya Inoue na tinawag niyang Japanese turtle. Pero itong makakalaban niya, boy, mas maangas pa ata kay Casimero to. Introducing Kyonosuke Kameda, kilala bilang bad boy ng Japan, at ultimo ang kapwa niya Hapon ay ayaw sa kanya. Tignan niyo tong mga komento ng mga Japanese boxing fans. Sabi nito, I'm Japanese but I definitely support Casimero. Sabi naman nitong isa, if the match goes smoothly, Casimero will 1000% win by KO. Grabe, 1000% talaga? At sabi naman itong isang fans ni Naoya Inoue, for the first time, I wanted to root for Casimero. One punch KO is the best. Ganon sila kabilib sa knockout power nitong Pinoy. Dahil pinaninindigan niya ang sinabi niya versus Saul Sanchez sa Japan. Napapatulugin daw niya sa loob ng isang round lang. Talagang bumilib rin ang mga Japanese pagkatapos gulpihin ang kababayan nilang si Akaho at Yamashita, ang tagapagmana ng mga gold bars. Okay? May impresibong record itong Filipino legend na 34 wins, only 4 defeats with 1 draw and 23 brutal knockouts. Habang itong Japanese naman ay may 15 wins, 5 losses, and 9 impressive knockouts. Huwag kang magpalinlang sa record niyan mga kababayan. Dahil sa last fight niyan kontra sa undefeated na si Picasso ay pinahirapan niya via majority decision nung undercard ng Pacquiao versus Barrios. Majority decision ha, ibig sabihin sa isang judge ay binigyan ng tabla. Itong si Picasso ay isang matinding undefeated na makakalaban naman ni Inoue sa susunod. Nagpapahiwatig yan mga Brad na magbibigay ng magandang laban kay Casimero to. At syempre, kailangan natin ma-highlight na sobrang tangkad nito. 5'9 and half. Samantalang si Casimero ay 5'4 lamang. We need to mention as well na nasa featherweight division to, kung saan lumalaban itong Japanese sa ilang taon. Naku! Baka mahirapan si Casimero dito mga Brad. Ultimo nga si Luis Neri. Ginangster nito kaya napikon. Tignan mo. No. O diba ang angas no? Ang tanong, kaya ba niyang panindigan yan kapag nakaharap na niya si Cuadro Alas sa ibabaw ng lona? O baka matulad lang sa mga dating nakalaban ni Casimero na umayaw pagkatapos matikman ang lakas ng Pinoy? Para masagot natin ang mga yan, mas mainam na panoorin natin ang mga importante at bagong laban ng dalawang magtatagisan. Eto, inihanda ko na para sa inyo. I-like mo ang videong ito, i-commentate ko, at para maikumpara natin ang galawan ng dalawang maangas na boksingero. Let's go! Angelo Axboy Beltran, Philippine no Kameda Kyonosuke, Naniwa no Kyoken. Ang angas ng mga tinginan Okay, first fight tayo mga kababayan. Angelo Beltran aka Axboy ng Pilipinas versus Kyonosuke Kameda ng Japan. Featherweight division to. Okay, papanoorin natin yung mga laban ni Kameda kontra sa mga Pinoy at yung mga laban ni Casimero kontra sa mga Japanese para mas maikumpara natin. 確かにリング上では非常にオーソドックスなスタイルですよね。そうですね。本当はきっと根っこは冷静な方なんだと思っております。最初は絶好調ですよ。Si Kameda mga kababayan fighting in white
white and red trunks, and our kababayan, Beltran, fighting in black and white 非 trunks. 常に真摯にボクシングに取り込んでるのが分かります。おお、いいパンチ当てました。ポンポーンと。一方、フィリピンの Angas nito eh, tignan nyo ah. アックスはオノです。アックスボーイというニックネームを持っています。これは何のことはない。お Uy! Nako, na-counter. Lo! Ano yun? おすごいボディが入りました。 Biglang lumuhod yung kababayan natin. Laglag yung mouthpiece. Body yata yun. Grabe, ang bilis ng pangyayari, Brad. 世界フェザー級現在のランキングが15位。ダブル Ang angas oh, yun oh. Yun oh, niyabangan nyo oh. Lumuhod na yung kababayan natin, nasaktan sa body, tapos tinignan niya lang. Grabe ang angas na itong Japanese na to. WBO も15位。 Kaya pala ultimo yung mga Japanese boxing fans na iinis dito. Grabe no. フィリピンの Binastos yung Pinoy sa harap ng mga kababayan niya. Kawawa, tinignan lang oh. 立ち上がりからえ白多分カツが入ってもう Bang! Ayun, na-counter siya, pero may sumingit みたいな na body shot. Ayun oh, ulitin natin. Ayun oh. Bigla na lang lumuhod yung Pinoy eh. Okay, second fight tayo mga kababayan. Ito naman ang laban ni Janriel Casimero versus Uguni. Philippines versus Japan. Kasi magandang balikan yung laban na to mga kababayan. Itong si Uguni kasi matangkad. Kasing tangkad nung Kameda. Diba? Tsaka similar yung style. Ayan, binomba kagad ni Casimero. Talaga gustong banatan eh. May tendency na ganito yung mangyayari. Pero yung Kameda, ano yun, mas mahilig umatras yun. Uy, tinamaan ng overhand. Alam mo naman yung kanan ni Casimero, pag talagang bumomba yan, lulusot sa depensa yan. Di ba? Sabi sa inyo eh. You know, bang! Uy, matibay dito sa Uguni, pero talagang umaatras siya, Brad. Umaatras yung kababayan natin, okay. Good hook. Bang! Tumama yung overhand. Uy, bagsak! Forearm, good call ng referee. Pero sa Uguni dito, kahit sabihin natin tinatanggap niya yung suntok ng matindi, pero gumewang-gewang yung mga paa niya eh. Body shot. Ito pa naman paborito ni Casimero, yung matatangkad na boksingero. Kasi gusto niyang knockoutin. Tulad ni Kameda. Ang tangkad dun, Brad, 5'9 yun. 5'9 and half. Uy, tinamaan si Casimero. Pero Casimero i-absorb. Uy, nako! Atras siya eh. Kinakabahan yung mga Japanese dito. Bang! Uy! Buti na lang, save by the bell. Grabe, ang tindi ng laban na to. Ito yung perfectong manifestasyon ng laban ng Casimero versus Kameda. Ganito eh, matangkad eh. Japanese, same style. Diba? Lanky and tall fighter. Pero titignan natin kung paano bubutasan ni... Uy, ano yun? Ba't tinigil? Nako. Ito yung sinasabi na controversial na headbutt daw. Tapos biglang sinuntok tapos tinigil. Bang! Oh! Sus, nako. Kung hindi tinigil, yari sana. Okay, balikan naman natin tong isang laban ni Casimero kontra kay Ryo Akaho, Philippines versus Japan. Draw yun eh, kay Uguni. Ito, pampatanggal ng umay. Kasi knockout, bardagulan, talagang may gugulong. Uy, grabe Casimero, no? Uy, low blow yun. Uy, grabe yung mga suntok lumalagabog galing sa dalawang boksingero. Pero mukhang mas tensyonado si Akaho kasi alam niyang malakas si Casimero. Alam natin si Casimero matibay yan eh, kayang tanggapin yung suntok ni Akaho. Di ba? Talagang kabado siya eh. Oh, kumonekta yun. Talagang aba, napatingin ha. Biglang lumaki yung mata nung makita yung ring girl. Okay, second round tayo mga kababayan. Uy! Nakakatakot yung mga ganun ni Casimero. Biglang bubomba. Kabado talaga si Akaho.
Di niya alam yung gagawin niya eh. Bang! Grabe no. Naku, nakachamba pa ng hook oh. Gulat si Casimero. Legit na knockdown yun mga kababayan kasi napahawak yung kamay ni Casimero sa canvas. Tumaan siya ng hook eh. Pero wala, si Akaho pa yung nasaktan. Ito mo. Nanggigil si Casimero, Brad. Naku. Wawa yung Japanese na to. Uy, grabe. Talagang gustong saktan eh. Nagwawala na yung mga Pinoy oh, sa corner ni Casimero. Ayaw tigilan eh, ayaw tigilan. Bang! Oh, grabe, kamay lang yung tinamaan, tumalsik yung kalaban. Pusi na daw, sabi ng corner ni Casimero. Naku, paano ka makakawala dito, Brad? Kahit sabihin natin makasurvive ka second round, pagdating ng third round, hindi ka titigilan. Eh, nakahanap ng paraan si Akaho, Brad. Ano? Yung referee kasi sumenyas eh, kaya nagka-idea si Akaho. Diba? Gigil na si Casimero eh. Naputol yung ano niya, adrenaline niya eh. Nasaktan. Hindi sa batok yun, baga sa ano, buong katawan yun. Talagang binalasubas, binugbog sa harap ng mga Japanese dun sa Korea. Talagang kita mo sa mukha yung pinsala eh. Binahaya ng bubuyog yung mukha. Grabe si Casimero no, pag nanggigil. Okay, fourth fight tayo mga kababayan. Ito yung sinasabi ko yung laban ni Kameda kontra sa Pinoy na nagbigay ng magandang laban sa kanya. Okay, Kameda versus Estrada in Osaka, Japan, featherweight division, and white and green trunks for Kameda, and the Filipino kababayan Estrada is fighting with red trunks. Magandang laban to mga kababayan. Gusto ko tong mga gantong view na kita mo yung buong ring, kita mo yung footwork, yung galaw ng nagbabakbakan. Kumbaga ano, ringside angle, 'di ba? Makikita mo yung galaw talaga at saka galing ng mga boksingero. Okay, Estrada is the one moving forward and Kameda is backpedaling, trying to throw some good counter. Uy, may mga antics pang ganun-ganun, no? Aba, angas, no? Magaganda yung job nito ni Kameda. Aba, binaboxing lang ni Kameda yung kababayan natin. Baka ganito rin yung gawin niya kay Casimero. Kaso syempre si Casimero, 'di ba? Iba 'yon. Iba yung abilidad nun, boxing skills nun kasi sa lawak ng experience, sa dami niyang nakalaban na iba-ibang style. Uy, sabayan. Although nakakonekta yung Pinoy, pero lamang sa exchange na 'yon si Kameda. 'Di ba kita nyo naman sa ano niya eh, sa trunks niya eh, nakaslit na kagad eh. Pang maangas na style ng, 'di ba, boxing shorts. Pero tingin ko, ma-neutralize ni Casimero yung jab niya. Estrada still moving forward, trying to land some punches, pero mailap yung Kameda. Although si John Estrada, mga kababayan, road warrior to. Hindi ganun kaganda yung record nito, pero matibay to. Kahit papaano may galing din, 'di ba? 'Di ba? Overhand. Talagang pag tumama yung mga ganong suntok,
Delikado. First round para kay Kameda yon, malinaw. And second round tayo mga kababayan. Yung style nito ni Estrada, talagang umaabante na naka-high guard. Samantalang si Kameda, nag-aantay lang ng counter. Opening na magkamali itong si Estrada. Grabe, no? Lakas ng Pinoy. Niyakap niya eh. Niyakap niya eh para man-neutralize. Talagang bubomba kagad yung Pinoy. All in. Hit Road Warrior to. Nagiging record padder to si Estrada. Diba, nire-respeto pa rin ni Kameda eh. May takot pa rin siya sa lakas ng Pinoy. Okay mga kababayan, palike po ng ating video at tuloy-tuloy nating i-commentate to. Mahaba-habang laban pa to. And after nito may laban pa si Casimero. Kaya stay tuned lang, okay? Si Kameda hinahanap yung perfect na perfect na timing talaga na papasok yung Pinoy. Doon niya ka-counterin ng matindi. Angas nito eh, di ba? Kita nyo naman kanina, di ba? Inangasan yung isang Pinoy. Tinignan niya lang eh, habang namilipit sa sakit. Pero in terms of composure, medyo mas malinis yung galaw ni Kameda. Okay pa ba tayo dyan? Chill-chill lang kayo ha. Habang pinapanood natin to, para mas maikumpara natin ang Casimero versus Kameda. Kanino kayo? Comment down below. At ilang rounds kaya magtatagal? Maganda pag-usapan yan sa comment section. And alam nyo naman yun, di ba? Nire-replyan ko yung mga comment nyo. Sinisikap kong mabasa lahat, kahit ang dami-dami. Pero syempre, dumami tayo and mas lumawak pa ang community natin. Maraming salamat. Uy, grabe. Talagang bubomba sana. Masyadong gigil yung Pinoy. Takot siya sa overhand ng Pinoy eh. Third round tayo mga kababayan. Dikit yun na second round. Pero tingin ko lamang ng konti doon si Kameda. Third round tayo. Naku! Grabe yung body ng Pinoy, no? Takot si Kameda eh. Manipis kasi yung katawan niyan mga brad. Body talagang tinatarget ng Pinoy. Kasi matangkad, di ba? Mahirap tamaan yung ulo. Mabilis umatras. Talagang kumukuha siya ng momentum para mas lalong lumakas yung suntok niya. Pero pag ganyan, pag tumama yan, nakko, jackpot ka. By the way mga kababayan, this is an 8th round fight. And sobrang ganda ng laban na to. Dikdikan to. Maganda panoorin. Dito talaga makikita yung buong style ni Kameda. Di ba kasi makikita mo yung ibang video niya, ibang fight clips niya. Kamay lang eh. Kamay lang yung sumusuntok. Di ba? Hindi mo makikita yung paa, yung galaw. Eh ito, kitang-kita talaga. Uy! Grabe. Pinanata ng Pinoy oh. Hindi alam paano i-neutralize ni Kameda yung Pinoy eh. Kaya niyakap niya, sabay takedown. Eh, sa mga hindi nakakalam mga brad, itong si Kameda, may background to ng MMA. Okay? Sa next content, i-cover din natin yon. Naku, tumama yung overhand. Delikado talaga yung overhand ng Pinoy na to. Kaya kinakabahan si Kameda, umatras siya eh. Diba? Pag ganun-ganun lang yan eh, parang lasing yung galawan, drunken master, pero biglang babanat ng overhand yan, ng kanan.
Pag tumama sa pa ngayon, Brad, tanggal yung mouthpiece mo. Okay, pwede ka matulog. Bang! O, di ba? Buti lang nakapag-guard. Nako, delikado tong Pinoy na to. Alam mo naman, madaming Pinoy na dumadayo doon na biglang nag-a-upset. Although si Kameda, hindi pa ganong... Doon, nasaktan yung Pinoy, Brad. Medyo nawawala sa balanse yung Pinoy. Kameda ayaw mag-jab. Lamang sana siya kasi matangkad siya eh. Mahaba yung kamay. Pag ganyan, jaban mo ng jaban. Pero, syempre, tuck in pa rin yung kanan na kamay kasi at any given time, pwedeng kumounter yung kalaban. Uy, yun yun. Yung uppercut yun ah. Ganda ng laban oh. Hindi ganun kadami yung volume of punches nila, pero pag nagsabayan, maganda panoorin. Lumalagabog eh. Dinig na dinig yung impact ng suntok. Likot na itong Kameda na to. Alam mo naman si Casimero, may killing shift yun eh. Magaling kumanting ng kalaban yun na tumatakbo. Except na lang doon kay Rigundo kasi iba naman yung kay Rigundo eh, hindi na sumusuntok. Talagang atras, takbo, yakap, 'di ba? Susuntok isa, takbo. 'Di ba? Iba 'yun eh. Eh ito, ano to, kumaka-counter to kaya umaatras. 'Di ba? Mahuli at mahuli to. Pero tignan natin, magandang laban yan kasi diskumpiyado din tayo eh, isang taon nang hindi lumaban si Casimero. Tsaka alam mo, tumatanda na rin. 'Di ba? Yung conditioning niya hindi natin alam, yung hangin niya kung tatagal ba siya sa 10 to 12 rounds. Yun lang, di ba? Ano din kasi mismatch din kasi, maliit yung Pinoy. Weight bully to si si Kameda. Dapat lumalaban na to sa sa super featherweight o di kaya lightweight sa ganyang tangkad. Payat lang kasi siya mga Brad. Kita nyo yung katawan. Sinasadya nilang i-maintain sa ganyan yung katawan niya para ma-maintain niya yung featherweight division na timbang. May isang beses yun mamaya pagkakaalam ko kasi napanood kong highlights nito eh. May isang beses yun natatamaan ng matindi si Kameda. Antayin nyo. And mga kababayan, kindly like the video po and comment lang kayo dyan. Kwentuhan tayo. Babasahin ko isa-isa yan. Siyempre, di ba, para sa community natin, gagawa ko ng mga content ng mga bagong laban. Especially ngayong October 2025, ang daming laban. Drilla in Manila, Casimero, Liuver. Ang dami. Si Pasiones din, di ba? Sila Taduran, Jerusalem, ang dami. Tsaka Magsayo, December, Pacquiao, December, Inoue, December. Di ba? Sobrang dami pang content na pwede natin gawin sa channel. Like and subscribe po. Salamat. Okay, 5th round tayo mga kababayan. So far competitive yung laban. Hindi naman sobrang layo yung agwat ng kalamangan. Yung Pinoy nagpipressure pa eh. Kinakabahan yung Japanese. Di ba? Oh, grabe yung atras niya eh. Talagang parang mahina sa body, no? Pinoprotektahan niya yung body niya talaga, Brad. Pansin nyo ba? Uy, di ba? Isa yon sa overhand na talagang solid. Tingnan yung body niya, pinoprotektahan niya eh. Tinatarget ng Pinoy. Grabe yung atras nyo. Di ba? Hindi pa nga world champion yung nakalaban niya na Pinoy. Paano lang kayo si Casimero pag gumanyan sa kanya? Nag-pressure sa kanya?
in fairness din maganda yung laban na ipinakita niya versus Picasso, yung makakalaban ni Inoue. And, di ba, nagtatanong yung karamihan, the fact na itong si Kameda na nagbigay ng magandang laban kay Picasso, handa na ba talaga si Picasso kay Inoue? Di ba, mukhang mababadibag lang. Uy! Tinamaan yung kababayan natin sa counter. Solid din to mag-counter eh. Pero balik tayo doon, yung Picasso, feeling ko Brad, mababadibag lang ni Inoue yun. Before siya aakyat ng 126 featherweight division. O baka maabutan niya pa si Nakatani pag umakyat. And si Casimero nag-aabang na featherweight kung sakali mang mabibigyan ng pagkakataon, di ba? Gusto nating makita yun eh, Casimero versus Inoue. Yun talaga yung ultimate fight ng Philippines tsaka Japan. Yakap siya eh. Grabe yung Pinoy eh. Walang pakialam yung Pinoy, kahit masaktan mo ako, sasaktan din kita. Ganun yung mentality ng Pinoy na to. Di ba? O ngayon mga kababayan, di ba, mas nakita natin kung ano talaga yung estilo na ito ni Kameda. Dahil sa footage na ganito, sa ringside angle, kita yung buong katawan, yung galaw, yung kamay, suntok. Di ba? Paano mag-counter, paano umilag. Uy! Dalawang kanan. Wala, hindi naman natibag yung Pinoy. Puntos yun, pero abante pa rin yung Pinoy. Tignan natin. Medyo telegraph yung suntok ni John. Kaya mabilis na nakakailag yung kalaban. Tsaka lang, paulit-ulit yung suntok niya, panay overhand. Okay, 6 down tayo mga kababayan. To be fair naman, Kameda to, malinis. Tignan natin sa round 6 and 7-8. Yung Pinoy still looking for a big punch. Diba? Sabi nga kanina nung comment, diba? One punch knockout talaga yung sobrang exciting. Uy! Tinamaan ng overhand. Madalas siyang tamaan ng overhand, no? And si Casimero, isa sa mga weapon ni Casimero ay overhand. Dapat gamitin niya yung jab niya eh, kasi magaling siya mag-jab. Tsaka mahaba yung kamay. Yun nga lang, medyo takot siya sa counter ng Pinoy. And you need to consider as well mga kababayan na itong si John Estrada, pumunta ng Japan to on short notice. 'Di ba? Bigla lang siyang tinawagan ng ilang linggo na lang, laban na kagad kay Kameda. Kaya hindi ganong nakapag-training to. 'Di ba? Napapansin niyo ba kulang sa yung balance niya, hindi niya ganong kapa. And still, di ba, nakapagbigay naman ng magandang laban sa harap ng mga Japanese. Shoutout sa mga kababayan natin. Sana nasa mabuti kayong kalagayan mga Brad. And comment lang kayo dyan. Like the video. Kung nagustuhan nyo ang ating mga content, mag-suggest lang kayo dyan kung anong mga content pa na pwede nating gawin and titignan ko. And also mga kababayan, may mga bago tayong content na paparating patungkol sa mga undefeated Pinoy boxer. Kasi maraming nagre-request nun eh. Diba? Tulad nung Justin Viloria, Tom Welland natin na videos. Nagpa-viral yun eh. Kaya mayroon akong mga nakitang undefeated Pinoy boxer. And iko-content ko rin yun, kaya abangan nyo.
7th round tayo mga kababayan. Itong si Kameda kilalang maangas pero binigyan niya ng respeto yung Pinoy dito, si Jonjon Estrada, kasi matibay, malakas. Panoorin yung mamaya sa dulo, binigyan niya ng respeto. Grabe yung atras niya. Natatakot siyang tamaan sa katawan. Kahit nga dun sa first press conference niya, tsaka face-off niya kay Casimero, grabe yung mga titig, no? Although itong si Kameda, may tibay rin to eh. Na-testing na yung chin nito dun kay Picasso. Paano ba namang hindi matibay eh? Square yung mukha ito. Square yung mukha eh. Pag sinuntok mo ng matindi yan, sasaktan yung mukha mo, Brad. Matulis. Uy, grabe yung Pinoy. Talagang bubomba eh. Parang galit na galit eh. Kulang sa setup yung Pinoy, kaya ganun, suntok sa hangin. Kaso mahirapan din siya kung habulin niya ng dikitan. Nagja-jab kasi. Dapat nga sa gantong laban, mas malaki si Kameda. Siya dapat yung nagpi-pressure eh. Dinajaban niya, di ba? Ganyan. Pero may Dempsey roll din eh. Kita nyo yun? Akala mo Mike Tyson eh. Diba? Mike Tyson yan, Brad. May mga Pinoy tayong ganyan. Ippo Makunochi. Di ba? Ang hirap tamaan eh. Galing mag-Dempsey roll, no? So far, maganda yung laban na to and talagang chess match lang. Grabe mga ikot pang ganun, eh, no? Oh. Angas, eh, no? Ang astig, eh. Uy, ano yun? Naku! Huwag ganun, Brad. Delikado yun. Ito mag-eksperimento ng ganun. Talaga masasaktan ka. Pero so far, maganda yung laban na pinapakita ni Jonjon Estrada. Kudos sa kababayan natin. Yan, last round na to eh. Talagang pinipressure na nyo, oh. Hirap tamaan, no? Gumaganon eh. Uy, tinamaan ng hook. Mahina sa hook to. Natatakot siya eh. Naku, left hook pa naman yung weapon ni Casimero, Brad. Alam mo naman yun, di ba? Si Inoue, left hook yung kahinaan. Eh, si Casimero, left hook yung kalakasan, nasuntok. Ang dami niyang pinatulog, pinagulong. Di ba? Na ospital dahil sa left hook niya. Itong si Kameda, napansin natin, left hook din. Kahit nga yung laban niya kay Luis Neri, nahihirapan to sa left hook, umaayaw to. Eh nako, yung left hook ni Casimero, Brad. Ako nagsasabi sa inyo, bazooka left hook. Pang! Uy, body shot sa bayakap yung kalaban eh. Headbutt. Sabi yung atras ni Kameda. Iba na yung atras na yan, ha. Okay, sana kung world title fight yan pag ganyan. Talagang isusure mo. Pero grabe naman yan, di ba?
That siya nag-pressure, diba? Para mas exciting yung laban sa harap ng mga kababayan niya. Baluarte niya to, kailangan niya magpasikat. Although yung Pinoy, he did his part naman na nagbigay ng magandang laban. Talagang gustong-gustong bumato na ito ni John Estrada ng matinding overhand, no? Antayin nyo. Nagigigil na yan eh, no? Kumukuha lang ng momentum yan. Bigyan mo ng isa, pre. Isang matindi lang. Bilis umatras, isang overhand lang bago matapos. Uy, nako. Yun talaga yung kinakatakot ni Kameda. Kaya panay takbo siya eh, panay atras siya eh. Okay. Diba, tignan nyo? Diba, nagbigay ng respeto sa Pinoy ito. Okay, tignan nyo ha. Diba, nag-bow down pa siya eh. Yun yung way ng pagpapakita ng respeto nila sa kapwa, pagbabow down. Okay, last fight tayo mga kababayan. Mabilis lang to. Jonriel Casimero versus Kenya Yamashita. Philippines versus Japan. Kasi itong si Yamashita, matibay ito. Mexican style. Talagang babanatan din eh. Iba yung Casimero dito, Brad. Gustong tapusin kagad, oh. Technical, di ba? Bang! Uy, mga overhand ni Casimero. Ang hirap depensahan. Lumulusot sa depensa. Ba? Bang! Uppercut. Body. Naku. No? Itong si Casimero, subok na to na kayang tumanggap ng mga solid na suntok. Eh yung Kameda kaya, di ba? Kaya niyang tanggapin yung suntok ng isang Cuadro Alas na kilala sa knockout power. Talagang bubutasan yung mukha eh. Bang! Grabe nung Pinoy na to. Iba yung intensyon eh. Hindi lang pera, boxing, kundi ang intensyon niya, manakit. Matibay yung mukha eh. Makain lang ng suntok. Kaya pa ba? Tinanong niya eh. Basag na yung ilong ng kalaban. Naku, grabe Shoryuken niya, no? Kawawa yung Japanese lad. Iba tong si Casimero. Okay, don't forget to like mga kababayan and kita-kits po tayo.